Nakalakda umuwi ngayong araw ang ilan nating kababayan na naiipit po sa giyera ng Israel at grupong Hamas. Sa kabilang banda, may mga OFW naman na pabalik sa Israel para ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Live mula sa Tel Aviv, Israel, may unang balita si JP Soriano. JP. Igan, mga kapuso, 2:00 po ng madaling araw dito sa Tel Aviv, sa Israel, kung saan tayo naroon ngayon. Dumating po tayo dito kahapon ng bandang 2:00 ng hapon dito oras sa Israel. At sa oras po na ito, tahimik at mapayapa at walang ingay, wala tayong narinig na anumang siren. Simula nang dumating tayo dito sa Israel. Pero ang mga tao dito ay parati naka-alerto at handa rin po ang mga bawat gusali at bahay dito na pumunta sa mga bomb shelter sakaling kakailanganin. Pero gaya nga po na akin nabanggit, tahimik at mapayapa dito sa Tel Aviv, malayo po sa sitwasyon doon sa Gaza, sa border ng Southern Israel. At hindi po naging madali ang pagpunta rito ng GMA Integrated News at narito po ang aming kwento. Sa Dubai International Airport sa United Arab Emirates ko nakilala ang mga OFW na sina Alan at Jenny Ropes. Pero hindi sa Dubai ang kanilang destinasyon, kundi sa Israel, kung saan sila nagtatrabaho bilang mga caregiver. Nagbakasyon sila sa Pilipinas nang mangyari ang pag-atake ng Hamas sa Southern Israel sa border ng Gaza. Ilang beses daw na-cancel ang kanilang flights pabalik. Makakabalik pa ba ako? Yun yung unang pumasok sa isip ko. Kasi kung yung mga racket tsaka sanay na kami doon, dati pa yun na nangyayari. Nag-aalangan talaga ako na bumalik. Pero nung sinabi nilang safe naman na, tapos yung employer ko tumawag sa akin, sabi niya na okay naman na, wala nang problema dito kami. Kaya yun, masaya na akong bumalik. Kasi syempre may mga anak din ako na kailangan buhay. Sa Dubai Airport, ilang beses silang pinalipat ng counter at hininga ng iba pang dokumento. Di ba sabi kanina kailangan ng clearance? Oo, saan tayo po pa ng pera? Baka ibibigay niya. Ayon sa mga aviation staff ng ilang airlines sa Dubai, iisang airline lang ang may flight pa Tel Aviv sa Israel. Sir. Matapos ang ilang oras, natuloy din ang flight ng mga kababayan nating magbabalik Israel kasabay ang GMA Integrated News. Sa transit bus papunta sa eroplano, nakasabay namin ang ilang Israeli na nakatira na sa ibang bansa na pabalik muli ng Israel para samahan ang kanilang mga kababayan sa panahong pinakakailangan. Pagdating sa Ben Gurion Airport, muling dumaan sa maraming screening ang aming team bago nakalabas. Kaunti lang ang mga pasahero. Kung pabalik ng Israel ang ilang OFW gaya ni Alan at Jenny Ropes, uuwi naman sa Pilipinas ngayong araw ang ikatlong batch ng mga Pilipinong kasama sa repatriation efforts ng gobyerno ng Pilipinas. Maybe they will visit to the Philippines. One day we have to come. Yeah. Kasama sa mga babalik ng Pilipinas si Jackie Lou, bit-bit ang kanyang baby na isinilang na sa Israel. Buti na lang po dun sa lugar namin, hindi masyadong apektado. But, syempre, nakakatakot pa rin kasi nga may mga terrorists na nagpunta na nakapasok sa Israel. So, natatakot ako sa kaligtasan ng baby ko, kaya nag-decide ako for repatriation ng Philippine Embassy. Hinatid siya mismo ng apo ng kanyang mga amo. She gave her heart and she was part of the family and took care of my grandfather and my grandmother. And they passed away, but we have Amara, and yes, it's very emotional for us. It's hard, but you understand why she decided to leave. Of course, yes. I mean, she's going home. Kung may mga naghihiwalay, meron ding muling nagtatagpo, gaya ng pamilyang Israeli na ito na muling nakapiling ang mga anak. When we arrived, we felt that their parents stayed here because they had to help out with the war. So it was a long time. Sa Tel Aviv. Sa aming pag-iikot sa Tel Aviv na ilang beses tinangka ng Hamas na pabagsakan ng mga rocket, tahimik
at payapa naman. Bukas din ang mga establishments, pero ayon sa mga taga rito, kaunti ang mga lumalabas at ang iba naman kailangang magbigay ng serbisyo sa Israeli Defense Force. Dito sa Tel Aviv, matibay ang sentimiento ng karamihan ng mga Israeli para mahanap ang mga kababayan nilang dinakip ng Hamas. Nagdaos pa ng programa ang ilang kaanak. May mga booth na namimigay ng dilaw na ribbon na simbolo raw ng pakikiisa ng mga taga rito sa paghahanap sa mga biktima ng Hamas. At Igan, isa nga po sa mga requirements para sa mga Israeli nationals dito, yung mga, lalo na yung mga kabataan ay magsilbi sa kanilang military at marami nga po sa mga Israeli nationals ang nagsisilbi ngayon or nasa frontline ngayon at karamihan po sa kanila ay nakadeploy doon sa Gaza at sa mga nangyayaring operations ng Israel sa iba't ibang borders nila. At yung mga na-repatriate po na kababayan natin na nasa 25 ay nakatakda pong umuwi o makarating sa Pilipinas ngayong hapon, oras dyan sa Pilipinas, at ayon sa Philippine Embassy at posible pa silang madagdagan. Pero Igan, mga kapuso, aabot po sa 30,000 ang lahat ng Pilipino narito sa Israel at mas marami po sa kanila ang nais pa ring manatili rito at magtrabaho. At yan muna ang latest mula rito sa Tel Aviv sa Israel at para sa GMA Integrated News. Balik muna sa iyo, Igan. Maraming salamat at ingat kayo dyan, JP Soriano. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.